Makakalaya ka sa sakit at sa taong gusto mo nang makatakas. Yun. Kung nasa situation ka man sa ngayon na gusto mo nang makatakas at saka para makalaya sa masakit na sitwasyon, panoorin niyo po yung video na ito dahil yan po ang pag-uusapan natin dito. Okay, lahat naman siguro ng mga nanonood dito ay for sure nakakaranas na ng ganito. Lalong-lalo na kapag mahal mo yung isang tao pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung paano mo uumpisahan yung pag-atras mo sa kanya. Dahil nga sa rason na tayo ay nasasaktan na, nahihirapan, ulit-ulit na lang yung cycle na niloloko tayo, na parang walang patutunguhan yung relationship. So kung hirap na hirap ka na, at saka gusto mo na sanang tumakas, kaso lang, kung minsan, yung kumakapit ay yung pagmamahal natin. Diba? Ako, personally, is syempre napagdaanan ko na rin yan. Pero, meron akong natutunan na tinandaan ko talaga kung ano yung pinakasusi, kung ano talaga din yung pinakatanging solusyon para makatakas tayo sa pasakit, makalaya tayo sa taong ito, makatakas tayo sa taong hindi naman karapat-dapat pala talaga mahalin. Sa taong nagbibigay lang sa atin ng pasakit, ng kaguluhan sa ating isipan or sa ating buhay. Okay? So, una nga sa lahat, syempre, kailangan din kilalanin muna natin yung halaga natin. No? Para mabigyan din kayo ng lakas ng loob. Kasi, paano tayo makakatakas kung ikaw mismo hindi mo alam or hindi mo inaalam yung halaga mo? Kagaya ngayon, actually ngayon utol, ang gusto ko lang kausapin dito is yung isipan mo, yung utak mo. Ayaw ko munang kausapin yung puso mo. Dahil yung puso mo ay natutulog. Kaya yung utak mong natutulog ay yun muna ang gusto kong pagisingin. Okay? Kaya kayo nandito para mamulat kayo sa katotohanan at saka para na rin turuan ko kayo no, na maigising din talaga sa katotohanan. Well, kung ikaw man ay nahihirapan at saka nasasaktan sa pagpapahalaga ng sarili natin, ng buhay natin, itanong mo muna ito sa iyong sarili. Okay lang ba sa iyo na magmahal ng ganitong klaseng tao? Kahit sabihin man natin na napamahal ka na or mahal na mahal mo na siya. But the question is, mahal mo nga yung taong yan. Pero, okay lang ba sa iyo na ganitong klase yung taong minamahal mo? Ang tanong ko rin sa iyo, utol, mahal mo ba talaga ang iyong sarili? Sino ang mas mahal mo? Yung tao na yan or ang iyong sarili? Isa lang ang pagpipilian mo. Yung manatili ka sa taong mahal na mahal mo pero nasasaktan ka, or kakalas ka sa taong ito dahil mahal na mahal mo ang iyong sarili. Tandaan mo, utol, ha, kapag kumakapit tayo sa ganitong klaseng relationship na napaka-toxic, ay panghabang buhay po yan. As long na kumakapit ka is ganon din yan katagal yung paghihirap at saka pasakit na tatamasain mo. Yes, hindi po yan na dahil mahal mo yung tao na ito is kakapit ka na akala mo hanggang bukas lang matatapos na, hanggang next week is magiging okay na. No! Kung nasasaktan ka at saka nahihirapan man sa ngayon, sa present, ay yun at yun pa rin talaga yung tatamasain mo in the long run. No? Araw-araw, taon-taon, utol. At saka, yung iba kasi, I know na humahangad kayo ng pagbabago ng taong yan. Naghihintay kayo na baka magbago pa naman, na baka kaya nyo namang baguhin, o baka someday, once na ma-realize nyo na yung halaga mo is baka magbago din siya. No. Yung iba talaga ay kumakapit dahil akala nila is
meron pang pagbabago. Tandaan ninyo mga utol, sa pagbabago, based na rin sa karanasan ko, ay hindi po nagbabago yung isang tao kapag siya ay nasa loob ng isang relasyon. Dahil wala pong realization na mabibigay natin sa taong yan. Nandyan ka pa eh. So kampante siya. No? Komportable siya kasi andyan ka naman, hindi ka nawawala. So hindi talaga siya mabibigyan ng realization. Dahil si realization ay pumapasok lang po ito once na ang tao na yan is wala sa loob ng relasyon. Ibig sabihin, kapag wala ka na sa kanya, kapag walang taong nagmamahal sa kanya, diyan papasok si realization sa kanya, na marirealize niya na kung bakit naiiwan siya, na kung bakit walang tumatagal sa kanya, na kung bakit yung babae is inaayawan din siya. Yeah. So realization. So hanggat nandyan ka, hindi mo mapapaisip yung isang tao kung ano yung mga pagkakamali niya. No, kasi hindi rin magbabago yung isang tao kapag hindi niya inaalam kung ano yung mga pagkakamali niya. So kailangan natin siyang ipadaan sa realization. That's why mga utol, kailangan nyo talagang tapusin, kailangan nyo munang atrasan yung taong yan. At hindi natin ito ginagawa para sa kanya, kundi para rin sa sarili natin. Wala tayong pakialam kung magbabago man siya o hindi. Basta tayo, kailangan muna nating umatras, kailangan muna nating tapusin, kailangan muna nating isalba yung sarili natin. Kasi nahihirapan na tayo eh, nasasaktan. No, hirap na hirap ka na sa ngayon. Hindi mo ba alam na kapag tinapos mo yung relationship na ito is dahan-dahan kang makakabangon? Dahan-dahan kang magiging okay. Dahan-dahan ka na magiging maayos yung buhay mo. Yes. Kahit sabihin man natin na Kuya Kiko, ang hirap. No? Kinabukasan parang bakit siya at siya yung naaalala ko. Natural at saka normal po yan. Kapag bago pa lang utol, normally, may isip at saka may isip mo siya. Masasaktan at saka masasaktan ka. Like I said, padahan-dahan po yan. Wala pong instant na nangyayari na kapag gusto mong mag-move on is agad-agad kinabukasan makaka-move on ka na. No. No, dahan-dahan, dadaan ka talaga sa tamang proseso. Na ganito pala ang kailangan mong pagdaanan, mamimiss mo muna siya. No, dahil na-attach ka sa tao na yun eh. Sa makatuwid, parang nasanay ka sa mga pinagsamahan ninyong dalawa. Pero sa pag no contact, sa pag-atras mo na ito is kailangan mo rin palang sanayin din yung sarili mo na wala yung tao na yan. Yes. So kaya nga tayo umaatras para masanay din tayong wala yung taong yan. At saka ito pa utol, no, kailangan yung isipin din. May magandang future ka ba talaga sa taong yan? O baka nag-aaksaya ka lang ng panahon mo dyan. By the end of the day, back to zero ka na naman. Magsisimula ka pa lang. Mag-uumpisa ka pa lang. Kasi nga, yung relasyon mo na ito is pinatagal mo pa at saka masasayang lang din naman pala. Mauuwi lang sa wala. So again, back from the scratch ka na naman. See? So why not ngayon pa lang, tapusin mo na, bakit mo pa papatagalin? Tandaan mo ha, maikli lang yung buhay natin sa mundong ito. Pahalagahan mo naman yung sarili mo, utol. Mahalin mo ang iyong sarili. Kapag nasasaktan ka na, nahihirapan, may karapatan kang umatras. Sa ayaw man o sa gusto ng partner mo. Wala po yung magagawa kapag ayaw mo na talaga. Tandaan ninyo, ang pagmamahal ay hindi po yan pinipilit. Happy? So yun ang po mga utol. Sana'y napalakas ko ang loob ninyo. At saka sa mga gusto pang lumakas ang loob ninyo, i-subscribe nyo po yung channel na ito. For sure, matitiyak ko sa inyo, magla-level up po yung buhay ninyo. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!